Hi, it's me again, Ryan Daisy. Diyos ko, hindi talaga ako marunong magsulat. Anyway, so, read with me. Hindi, siguro naman hindi na kailangan mag-read with me. Ano na lang, kung ano na lang yung nalaman ko dito. I will share with you guys kung ano nalalaman ko dito. Front cam kasi ako kaya hindi mabasa. To it today. So, kay Darius Warrocks. I don't know how, if I pronounce it correctly, the surname of Darius. So, ang pinakalaman ng book na ito is overcome procrastination, improve productivity, and achieve more meaningful things, diba? And most of the people, for me, no, kaya ang bagal-bagal ng progress natin it is because we love doing procrastination, no? Kaya, ako kasi, number one, grabe, alam mo yun, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong plano, but, I love doing procrastination na kahit hindi ko gusto. Parang siya yung, no, I hate it, but I love doing it. Ang pangit. Alam mo yun, I hate it, but why I'm still doing it? Parang baliw, diba? Kaya, let's study about this book. Do it, no? Do it today, not tomorrow, but today. So, we will be able to improve our daily life. And para mas effective tayo doon sa mga bagay na gusto natin gawin, like career, ganun, no? Yung lifestyle natin. Para nga, I believe, pag ginawa natin to, pag in-apply natin yung ano man nakasulat dito sa book na to, ay magbabago yung buhay natin. Okay, so yung part 1, ang gulo ko, no? Yung part 1, no, ang ano niya is overcoming procrastination. And I love what Abraham Lincoln said here. Meron siyang quotation dito. You can escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Tama, 'di ba? Kasi hahabulin tayo pa rin ng mga responsibility natin. The more that we escape from our responsibilities, the more na hahabulin tayo at the same time. Dahil nga sa kaka-escape natin, dumadagdag pumapatong responsibility, the more na magkukos siya ng stress sa atin. Okay, so, sige, let's study this. So, one thing that I learned from this chapter 1, sabi niya dito, do it today, not tomorrow. Unang-una, the reason kung bakit tayo nagpa-procrastinate, why we're not able to do the things that we need to do right now, it is because we always have excuses kung bakit hindi natin nagagawa yung mga bagay na kailangan natin gawin. Sa totoo lang, it's true kasi ini-evaluate ko yung sarili ko. I'm full of excuses. For example, no, at night kasi ang style ko is mag-iisip na ako ng gagawin ko for tomorrow. What time ako babangon, no? Tas what time ko gagawin yung mga bagay na dapat kong gawin. At the same time, what time ko ako matutulog. So, usually, ganito na yung scenario ko. Pagising ko ng umaga, mag-a-alarm yan. Anong unang-unang excuse na sasabihin ko sa sarili ko? For example, mag-a-alarm ako 4:30 a.m. kasi I have something to do sa morning, no? Tapos, mag-a-alarm. Ano sasabihin ko na excuse sa sarili ko? 5 minutes pa kasi, naantok pa ako. Marami pa akong allowance ng time para gawin yung bagay na kailangan ko na gawin. So, number 1, yun pa lang. Talo na ako. First excuse ko na yun. And the whole day, I have so many excuses kung bakit hindi ko magawa yung mga bagay na dapat kong gawin. Kaya pagdating ng gabi, mag-evaluate ako sa sarili ko. Isipin ko, parang hindi ako effective. Parang hindi ako productive today. Dahil parang wala akong nagawa. Tapos makikita ko, ang dami ko palang time sa screen time ko. 'Di ba? Tapos, yun, stress. Kasi nga, instead na gawin ko yung bagay na dapat kong gawin, hindi ko nagawa. So, the first thing we need to do for us to overcome our procrastination is let's stop escaping time. Let's stop doing excuses kung bakit hindi natin nagagawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa. For example, number 1 talaga, for me, cellphone. 'Di ba? Totoo naman na when you hold your cellphone, you open the TikTok, sabihin mo, 5 minutes lang. Style ko ito eh. 5 minutes lang. Sige, browse. Tingin pa ako ng orasan. Pagtingin ko,
napansin ko, sige, 1 minute na lang. Then na-entertain na ako. What happened next is, wala na. 30 minutes na yung nakalipas. Imagine, napagdakawan ko ng 30 minutes ng sarili ko para maging productive ako, maging effective ako. So, anong naging result sa akin doon? Malaki yung results doon. Malaki yung impact na sa buhay ko na. Kasi, na-delay ka na ng 30 minutes eh. Na-delay na yung araw mo ng 30 minutes. So, you need to habulin the other things. Kaya, marami na rin madidelay sa mga next mong gagawin. Kaya, ang kinakailangan is, let's stop. Number 1, na kailangan natin gawin, stop doing excuses because excuses will not help us to be productive, effective, and successful in our life. Okay? So, yun muna. Yun na muna yung summary ko. Actually, di ba mabuong chapter 1 yun. Kinukwento pa lang yung yung quotes, no, na nabasa natin. So, sige, I will study it more and apply it in my life. Tapos, siyempre, I will share it with you. No? Kasi, I want to add value sa buhay natin. Lahat! God bless you all. Thank you for watching.